Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ng ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, mas murang overnight parking fees ipatutupad sa NAIA. Locally developed na early detection kits para sa African swine fever inilunsad ng DOST. Taxi driver nagsauli ng wallet na may halos 130,000 pesos. Mga minimum wage earners sa Calabarzon posibleng makatanggap ng dagdag sahod. Digital archive ng mga batas at resolusyon inilunsad sa Baguio City. Inabang ang street dance sa Mascara Festival magbabalik sa Bacolod Plaza. Pinoy game artist mula Olongapo nakagawa ng isang video game sa dinaluhang summer class sa Paris. Philippine delegation dumating na sa China para sa World Games. At Mr. Beast ibinida ang kanyang YouTube play buttons mula 100K hanggang 400 million K subscribers. Sa ating unang Better News ngayong araw, magandang balita para sa mga motoristang gumagamit ng parking sa NAIA. Simula ngayong Agosto kasi, kalahati na lang ang singil sa overnight parking bilang bahagi ng hakbang para mas pagandahin ang serbisyo sa mga pasahero. Ang malaking tapya sa singil, alamin sa report ni Rose Babiera. Magtatapyas ng singil sa overnight parking ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang bahagi ng hakbang upang gawing mas abot kaya ang serbisyo para sa mga pasahero. Simula ngayong buwan ng Agosto, kalahati na lamang ng dating presyo ang babayaran ng mga motorista na magpaparada sa paliparan ng magdamag. Mula sa 1,200 pesos, magiging 600 pesos na lang ang overnight parking fee para sa mga kotse. Malaki rin ang ibinaba ng singil sa iba pang sasakyan. Mula sa 2,400 pesos, magiging 1,200 pesos na lang kada araw ang bayad sa bus. Habang mula sa 480 pesos ay magiging 240 pesos na lang ang singil para sa mga motorsiklo. Ipinaliwanag ng NAIA na tumaas ang naturang bayarin noong Oktubre 2024 upang bigyang prioridad ang mga aktwal na pasaherong gagamit ng paliparan. Sa muling pagbabalangkas ng rate, hangad ng pamunuan na mas mapaganda ang karanasan ng publiko at mas hikayatin ang mga pasaherong gumamit ng kanilang parking facilities. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad naman ng Department of Science and Technology ang dalawang bagong locally made early detection kits laban sa African swine fever. Ayon sa DOST, ang mga kit na ito ay equipment-free at bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang muling paglaganap ng ASF outbreaks sa bansa. Para sa detalye, tutukan ang The Better News Report ni Rovic Manuel. Naglunsad ang Department of Science and Technology o DOST ng mga bagong locally developed early detection kits para sa African Swine Fever o ASF. Opisyal na inilunsad ng DOST ang Tuslob Rapid DNA Extraction Kit at ang VIP Tech ASFB Real-Time PCR Detection Kit sa unang araw ng Agosto. Ang mga kit na ito ay idinisenyo para sa maaga at mas mabilis na pagtukoy at pangmatagalang pag-iwas sa ASF na mula pa noong 2019 ay sumisira na sa industriya ng pagbababoy sa bansa. Ayon sa DOST, ang mga equipment-free kits na ito ay maaaring gamitin sa mabilis at tamang pagkuha ng high-quality DNA mula sa dugo ng baboy na posibleng mayroong ASF. Samantala, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang muling paglaganap ng ASF outbreaks. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, ipinamalas naman ng taxi driver na ito mula Bulacan ang pagiging Good Samaritan. Matapos niyang isauli ang isang wallet na naglalaman ng higit 100,000 piso.
Si Tatay Marcelino mismo ang dumulog sa DZRH upang ipanawagan ang mahalagang gamit na naiwan sa kanyang sasakyan. Narito ang report ni Millie Borja. Isang tapat na taxi driver ang nagsauli ng naiwang wallet na may lamang halos 130,000 pesos at mahalagang dokumento sa loob ng kanyang sasakyan. Dumulog si Marcelino Llaniras, residente ng Marilao, Bulacan, sa DZRH upang ipanawagan sa radyo na kunin ng may-ari na si Beatriz Agueta Jimenez ang kanyang mga naiwan. Sa panayam ng 2x2, ibinahagi ni Llaniras na dati siyang kasapi ng Operation Tulong, kaya't buo ang kanyang tiwala na maisasauli ng maayos ang pitaka kung idadaan ito sa himpilan. Aniya, hindi na ito ang unang beses na nagsauli siya ng mga napupulot sa loob ng kanyang taxi. Marami na rin siyang naisauli ng mga bagay sa mga pasahero dahil naniniwala siya na ang katapatan ay walang kapalit. Na maraming beses na po. At lahat po sinuli nyo? Oo naman ho. Natutuwa. Nung umaga nga po yung cellphone ay napulot ko dun sa kalsada. Nasagasaan. At tinago ko dun sa taxi ko. Maya-maya, tumawag na yung mayari. Nagkita na ulit kami sa MOA. Nakakatuwa naman kaya. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa badala sa iba pang balita, posible namang magkaroon ng dagdag sahod sa Calabarzon sa Setyembre. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, inaaral na ng Regional Wage Board ang umiiral na maximum wage sa Region 4A. Nagbabalik po si Millie Borja. Posibleng magpatupad ng dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Calabarzon sa buwan ng Setyembre. Ayon kay Criselda C., Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, kasalukuyang pinag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang umiiral na minimum wage rate sa Region 4A. Kaugnay nito, isinasagawa na ang unang blended public consultation sa mga minimum wage adjustment ngayong araw. Layunin ng konsultasyon na marinig ang panig ng mga manggagawa at iba't ibang stakeholders mula sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilunsad naman sa summer capital ng Pilipinas, Baguio City, ang isang digital archive ng mga ipinatupad na batas at resolusyon sa lungsod simula pa noong 1945. Ito ay upang mas mapalawak ang access ng publiko sa mga impormasyon at maging bukas ang kanilang lokal na pamahalaan. Kung saan ito mahanap, alamin natin sa report ni Dustin Bayos. Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng isang digital archive kung saan makikita roon ang tala ng mga naipasang batas at resolusyon sa lungsod simula pa noong 1945. Ito ay isang hakbang ng LGU ng Baguio patungo sa modernisasyon at mapalawig ang pagiging bukas nito sa publiko at pagbibigay access nito sa mga kinakailangang impormasyon. Bahagi rin ito na kanilang mga isasagawang proyekto sa paggamit ng digital space upang mailapit sa publiko ang kanilang mga serbisyo. Maiwasan na rin dito ang paglaganap ng maling impormasyon dahil sa direktang access ng mga tao sa mga opisyal na dokumento. At para sa mga nais maka-access ito, ay maaari lamang magtungo sa official website ng Baguio LGU o sa link na ito. Samantala, kasalukuyan naman tinatapos pa ang encoding ng mga titulo ng mga resolusyon at batas sa search function ng website kung kaya limitado pa lamang ang mga keywords nito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muli namang masaksihan ng lahat ang ingrande at makulay na Mascara Festival sa pampublikong plaza ng Bacolod City sa darating na Oktubre. Ang pagbabagong ito ay bahagi ng plano ng organizers na gawing mas immersive at paramihin ang daloy ng tao bilang suporta at karagdagang exposure sa mga tindera-tindera sa plaza. Ang iba pang mga paghahanda sa inabangang festival, tinutukan sa report ni Arnold Herrera. Magbabalik na sa plaza ng Bacolod City ang inaabangang sayaw na makukulay na maskara sa 2025 edition ng Mascara Festival. Magsisimula ng showdown sa Paglaom Sports Complex na siyang susundan ng street dance papunta sa plaza kung saan gaganapin ang engrandeng pasiklaban ng lahat ng barangay. Gayun din ang announcement of winners. Itong inanunsyo ni Rodney Ascalon, Festival Director at Organizer, kasunod ng planong gawing mas immersive ang pagdiriwang para sa mga mananayaw at manonood habang pinalalakas din ang kita ng mga kalapit na local vendors.
Ngayong 2025, limitado lamang sa 15 barangay contingents ang papayagang makasali sa kompetisyon, habang 7 distrito naman ang maglalaban-laban sa elementary schools category. Kabilang din sa mga kumpirmadong festival sites ang Bacolod City Government Center grounds at Kalsada ng Lacson. Kumpiyansa naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya na gagampanan ng organizers ng Bacolod Gugma Foundation ang kanilang tungkulin na ibida ang kasaysayan ng Mascara Festival habang pinapangalagaan ang kinabukasan ng mga local artists sa kanilang komunidad. Maghahatid ngiti sa publiko ang Mascara Festival sa loob ng 3 linggo mula October 1 hanggang October 19. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito naman po, hashtag Pinoy Pride. Isang Filipino game artist kasi ang nakagawa ng video game sa dinalohang summer class sa leading animation school na matatagpuan sa Paris. Husay at talino. Yan ang pinatunayan ng Pinoy game artist mula Olongapo City na si Nathaniel James Regojos na isa sa mga Pinoy animators na dumalo sa summer class game art sa Gobelins Paris, ang leading animation school sa buong mundo. Sa naturang summer class, nagawa nitong makabuo na isang video game na pinangalanan nitong Verdance, isang laro na hango sa mga magagandang bulaklak na makikita sa Pilipinas at sa bansang France. Proud namang ibinahagi ni Nathaniel ang kanyang first time experience sa France na ani ay puno ng pangarap sa unang araw pa lang ng pagpasok nito sa institusyon. Dito natutuhan ng mga young Pinoy creatives ang iba't ibang animation skills tulad ng Unreal Engine, game development at digital art. Ayon sa Embahada ng France, pinagmamalaki nilang suportahan ng mga kabataang Pinoy na nais hasain ang kanilang kakayahan at tuklasin ang mga bagong pananaw sa pamamagitan ng kultura ng kanilang bansa at ng edukasyon. Nagtapos si Nathaniel ng Bachelor of Science degree in Entertainment and Multimedia Computing, Animation, Interactive Technology, Video Graphics at Special Effects sa Gordon College sa Olongapo City. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng palakasan. Nakarating na ang delegasyon ng Pilipinas sa Chengdu, China para sa World Games na formal na magsisimula sa 7 ng Agosto. May 47 athletes ang sasali sa 11 araw na paligsahan ng mga non-Olympic sports. Pagdating sa balitang sports, ihahatid po yan ni Matchpoint, Millie Borja. Narating na ng mga atletang Pilipino ang lungsod ng Chengdu, China para sa pagsisimula ng World Games na formal na magbubukas sa Huwebes, August 7. Kabuang 47 athletes ang pinadala ng Pilipinas para sa 11-day na paligsahan ng mga non-Olympic sports. Dumating na noong linggo ang men's floorball team sa Chengdu upang makapagsanay sa Xindu Shangcheng Sports Center, ang lotus leaf-shaped na venue ng torneo. Sasalang sila sa kanilang unang laban kontra Latvia sa Huwebes ng alas 9 ng umaga. Habang bumiyahe naman noong Martes, papuntang Tianfu International Airport sina cable wakeboarder Ralph Trinidad at mga wushu athlete na sina Agatha Wong at Jones Inso sakay ng Air China. Sina Trinidad at Wong ay tinalagang flag bearers ng Pilipinas para sa parado ng mga atleta sa opening ceremony. Ngayong Miyerkules nakatakdang dumating ang 12-man Dragon Boat team, Muay Thai athlete na sina Rudsma, Abubakar at ang duwatlong team na pinangungunahan ni Kim Mangrobang. Inaabangan din ang pagdating sa Biyernes sa mga Billiards World Champions na sina Rubilin Amit at Cheska Centeno, 10-ball specialist Jeff Luna at Asian Games medalist na si Annie Ramirez at Kyla Napoles ng Jiu-Jitsu. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod naman ang panibang historic milestone ng YouTube sensation na si Mr. Beast nang pumalo sa 400 million ang kanyang subscribers. Ibinida ng American content creator ang kanyang 7 play buttons na siguradong every YouTuber's dream. Yan at iba pang the better news sa mundo ng showbiz, tutukan sa aking report. Not just 1, not 2, not 3, but 7. Yan ang play buttons sa pag-aari ng YouTube sensation na si Mr. Beast o Jimmy Donaldson.
Mula pa ito ng kanyang makamitang 100,000 subscribers hanggang sa recent achievement ng American content creator na 400 million subscribers sa kanyang channel. Nariyan nga ang silver, gold, diamond, red at custom play buttons na biro sa kanya yung mistulang kino-kolekta raw nito ang lahat ng Infinity Stones. And as of August 5, pumalo na sa 419 million ang subscribers ni Mr. Beast mula nang inilunsad ang account taong 2012. Kaya naman ang tanong, kailan kaya abot sa 500M ang subscribers ng YouTube star? Samantala, sa iba pang balita, mayroon ding panibagong milestone sa kanyang pag-aaral si Jody Santa Maria. Ang actress kasi isa na ring opisyal na positive psychology coach. Ito ang proud na shinare ni Jody sa social media kalaki pang kopya ng kanyang certificate. Say ng Kapamilya star na itinanghalang kamakailan bilang Primetime TV Drama Actress of the Year sa 53rd Box Office Entertainment Awards, here's to helping others strive from the inside out. Taong 2021, nag-graduate si Jody sa kursong Psychology, habang early this year nang ibinahagi na actress na pansamantala siyang magpapahinga sa showbiz upang bigyang daan ang pagkuha ng master's degree in clinical psychology. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakinamdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalilimutan mag-comment ang inyong feel-good stories. Sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan po, libre lang ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Ako po si Angelica Cosme para sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.